Si Alexander at ang kabayong walang makasakay. Mahigit 300 taon bago isinilang si Jesus sa Bethlehem, may isang batang prinsipe na nagngangalang Alexander. Siya ang anak ni Haring Philip ng Macedonia, isang matalino at makapangyarihang pinuno. Isang araw, may lalaking nagdala ng isang napakagandang kabayo sa hari. Ang pangalan ng kabayo ay Bucephalus. Matipuno siya, masigla at tila may dugong maharlika. Ngunit may problema, ayaw niyang palapitin ng sino man. Sinubukan ng mga tauhan ng hari na sakyan siya, pero nag-alboroto ang kabayo, tila takot at galit. Napailing si Haring Philip. "Dalhin niyo na siya," sabi niya. "Hindi ko bibilhin ang kabayong walang makasakay." Ngunit lumapit si Alexander. "Ama, maaari po bang ako ang sumubok?" Pakiusap niya. Nag-alinlangan ng hari. Ayaw niyang mapahamak ang anak, pero nakita niyang tapang at talino ni Alexander kaya pumayag siya. Napansin ni Alexander na natatakot si Bucephalus sa sariling anino, kaya't mahinahong itinapat niya ang kabayo sa araw. Nawala ang anino at kumalma si Bucephalus. Dahan-dahang lumapit si Alexander, hinawakan ng renda at mabilis na sumakay. Hindi tumutol ang kabayo. Sa halip, tumakbo ito ng masigla sa paligid ng bukid, tila tuwang-tuwa na may kaibigan na siya. Namangha ang lahat. Ngumiti si Haring Philip at agad binili ang kabayo. Lumipas ang mga taon, naging hari si Alexander. Si Bucephalus ay naging tapat na kasama sa mga digmaan, ilog, bundok at malalayong lupain. Hindi niya pinasakay ang iba, si Alexander lamang. At kailanman, hindi ginamitan ng latigo si Bucephalus. Puro kabaitan at tiwala ang ipinakita ni Alexander. Ang kwentong ito ay paalala sa atin, mas epektibo ang kabaitan kaysa dahas sa pag-aalaga ng hayop. Tulad ng tao, tumutugon ng mga hayop sa pagmamahal. Kaya't sanayin natin ang ating sarili sa pagiging mahinahon at mapagmalasakit, dahil ito ang susi sa tunay na tagumpay at kaligayahan.